Pagpalang araw po, nandito na naman tayo sa tahanan ni Sister Carmen, Sister Carmen, ni Nanay, Dolores, Nanay Dolores. Bahay po nila ito. Sila, maswerte sila. Bakit? May bahay sila. Alam niyo po, dito sa Tondo, karamihan umuupa ng bahay. At ang upa, maliit lang, 2,000. O, di ba napakahirap yon? Pero sila biyaya ng Diyos, mataas po ito hanggang third floor. Itong bahay nito. O, pag-aari nila, wala silang inintinding upa. Kuryente at at tubig. Yung iba, kuryente, tubig at upang bahay. ano po, Napakahirap ang ganyang kalagayan, kaibigan. may pamumuhay. Pero wala tayong magagawa. Ganyan ang buhay eh. Anong bawat, hindi naman pwede gawin ng Diyos. Ano ba, sabihin ng Diyos, o lahat kayo, mayaman kayo. Eh, sino pa magtitinda? Kaya nga may buhay mahirap para maging balanse ang buhay dito sa ibabaw ng lupa. Ay, ito yung sa buhay. So mag-aaral po tayo sa Biblia. Once a week po, dinadalaw ko sila dito para dalan po ng mabuting balita. Wala pong iba kundi ang salita ng Diyos sa Biblia. Kaya hanggat maaari po, sinisikap ko na makapunta sa kanila. Lalo na si nanay, siyempre, senior na siya at mayroon pang konting depression sa pandinig. Si sister naman, PWD na siya. Dami pera. Oh. Kaya, tsatsagahin po, dadala sila ng mabuting balita sa tahanan. At yan ang pinakamaganda. Yung iba pumupunta sa bahay para magpag-chismis. Tayo hindi po chismis ito tungkol po sa Panginoon Diyos. Kaya yan ang tinichismis ko. Yun tungkol sa salita ng Diyos sa tao. Pero bago tayo papalahot, tayo muna idudulog sa Diyos sa isang panalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay buhay. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ngayon po ay araw na linggo, kung tawagin yan, Lord's Day. Araw ng Panginoon. Doon sa 10 utos na nakalagay doon, sabi ng Diyos, gawin mo yung lahat ng gagawin mo sa loob ng 6 na araw at yung 7 araw ay akin yan. Kaya sa Diyos ang araw ng linggo sa Pilipinas. Kasi sa ibang bansa, ibang kanilang araw. Bawa sa Saudi, ang araw nila doon is Friday. Ngayon ang ating pag-aaralan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi naman po tayo nagbabago ng puro salita ng Diyos. Kasi po, ito po yung mahalaga sa buhay ng tao. Ngayon, kung gaano ba ito kahalaga? Kasing halaga po ng buhay talaga na binibigay ng Diyos. Alam niyo po sa araw-araw nating pamumuhay, hindi ba nakakaranas sa iba't ibang mga problema? Huwag niyo sabihin mayaman kayo. Pag may problema kayo, nagpapakamatay kayo. Maraming mayaman nagpapakamatay. Dahil sa dami ng yaman. Yung mahirap, nagpapakamatay din dahil sa hirap. Ibig sabihin, may kulang. Ano yung kulang? Wala siyang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos kailangan araw-araw. Sabi po dito ni Jesus Christ sa San Mateo 4:4, ganito po ang mababasa. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao sa bawat salitang, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So maliwanag po ang isyu tao, pagkain. Pero dalawang uri ng pagkain. Pagkain sa physical, ikalawa, pagkain sa spiritual. Bakit ganun? Meron po tayong kailangan pakainin na
liban po sa ating katawan, panlupa, ay meron tayong dapat pakainin pa. Yung buhay na panluhob, yung buhay natin sa loob, dapat kumain din yun. Yun ang pagkain niya, salita ng Diyos. Tingnan nyo si Juan, anong sabi ni Juan? Ikatlong Juan, mula sa matanda kay Gayo na pinakamamahal kong kaibigan. Dos, mahal kong Gayo, idinadalang ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay spiritual. Meron tayong buhay, kaibigan, yung spiritual life. Yung the other life natin. Meron tayong physical, meron tayong spiritual. Parehong buhay yan. Kung paano pinakakain natin itong katawan natin sa physical, ito may pagkain dito. Para makakala nyo wala. Kapan. No. Kabayan. Papaya. Ba't tayo kumakain ng papaya? Vitamin C yan eh. Kailangan natin yan para lumakas ang ating immune system. Vitamin C. At ang magandang papaya, sa digestive system natin, maganda yan. Para hindi tayo mahihirapan pag pumupo po tayo. Kaya sabi rito, meron tayong spiritual na kalagayan. Dapat kung paano kumakain po yung physical natin ito, dapat kumain din po yun. Tayo may obligasyon noon. Tayo may obligasyon. Tignan niyo pa yung sulat ni Apostol Pablo. Sa unang Timoteo 4. Ang sabi niya, sa 6, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. At habang itinuturo mga ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual at tunay na haral na sinusunod mo. Pagkain espiritual. At sabi ni Pablo kay Timoteo, mangaral ka. Kapag nangangaral ka, sabi niya, dinudulutan mo ang iyong sarili. Pagkain espiritual. Ibig sabihin, hindi lang si Timoteo ang kumakain ng spiritual, maging yung mga nakikinig sa kanya. Kasi nangangaral ka, natural pag nangangaral ka, mayroon kang pinangangaralan. Kagaya ngayon, si nanay at saka si anak. Pare-pareho po kami kumakain pang spiritual na pagkain. At yan ay napakahalaga sa buhay ng tao. Maski po ang Panginoong Jesucristo, yan po ang sabi niya. Tingnan nga natin yung nangangaral po dito sa ibabaw ng lupa ang ating Panginoong Jesucristo. Sino na nagsabi? Okay, basahin natin. Sa chapter 6 po ng 1, sa verse 63, ang espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Yung aral na sinasabi ni Jesus, yung tinuturo ko sa inyo, yun ay salita ng Diyos, yan ay spiritual, life giver, nagbibigay po sa atin ng buhay. Ano sabi niya? Ulitin natin ha. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Yan po yung nagsusupply ng buhay natin. Kapag tayo nakakapaginig ng salita ng Diyos, gaya nito. Pag nakakapaginig ka po o nakikinig ka, pinapapasok mo yung salita ng Diyos sa iyong buhay, ang kumakain ngayon, yung nandun sa loob mo, kaibigan. Yung spiritual being mo. Ngayon, yung spiritual being mo yun, pag umalis na sa iyong katawan, ang tawag dyan, patay, bangkay. Kaya,
kailangan pakakainin din natin yun. Kaya yung sinasabi ni Jesus, hindi lang nabubuhay ang tao sa pagkain araw-araw, kundi mabuhay ka sa salita ng Diyos araw-araw. Yun napapakinggan po natin salita ng Diyos, yun po ang ating ipamumuhay araw-araw. Oh. Para ano yan, makasunod po tayo sa gusto ng Panginoon na mabuhay tayo sa pagkain at the same time, mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Kasi nga meron po tayong espiritu, kailangan ng pagkain yan. Dahil espiritu siya, tama si Jesus, ang salita niya espiritu at buhay. Hindi naman po mahirap unawain niya. Kanya lang ang nangyayari po, alam niyo ano ba? Ang nangyayari ang tao, gusto nila puro pagkain physical. Kain ng kain, kain ng kain. Kayo ang mga sorbe ngayon, karamihan ng mga tao matataba, ubis na. Ubis, may mabigat, heavy. Kaya pag madaling kapitan ng sakit, pagka-ubis ka. Kaya nga sinasabi nila, dapat ang pagkain mo, binabantayan mo rin. Hindi eh. Di ka sa Pilipino ang malakas kumain. Ako, nung kabata ako, malakas akong kumain. Pero nung nangyari, yun din, lakas mong pagkain na yon, yun din ang nangyayari, nasanhi ng mga sakit. Hindi natin alam yun. Kasi wala tayong kaalaman tungkol sa pagkain. Basta alam natin, pag nagugutom tayo, may pagkain, kailang na tayo ng kain. O yan, tama yun. Hindi mo na makukontrol, lalo na kung masarap ang pagkain. Katulad ko po, Pastor. O, Hindi bakit? ko akalay na nangyari sa akin. O, bakit naman? Paano ba nangyari yun? Yun nga, yung pakakayang kain. Ay, ibig sabihin, okay, malakas kang kumain, parang ganon. Baboy manok, walang lalat, selbosa, baboy manok, walang gulay-gulay. Baboy manok. Puro karne, ano? Opo. Selbosa tinira namin. Tama po. Bira na piloto ng gulay to. Kaya ang utos naman ng mga nutritionist, kung kumakain ka ng karne ng baboy, kailangan kumain ka rin ng gulay. Kumain ka ng isda, prutas. Kaya kagaya, sinabi niya, ang sarap pala ng buhay niya nung araw. O masarap na pagkain, puro karne. Kanya na puro karne. O nagkasakit siya. O na-stroke pala siya. Hindi naman po, alam niyo po kung minsan, eto, kuwento ko, meron ako na nakilala isang stroke, ang pangalan niya Larry. Sabi ko, ilang taon ka na na-stroke ako? Sagot niya, 5 taon. Nung nakausap ko, 5 taon na pero ngayon, ewan ko kung buhay pa o hindi ko na siya nakita eh. Sabi niya, ba't ka naman na-stroke ako? Alam niyo po ba, nung sagot niya, pinarurusahan ako ng Diyos. Yun ang kanyang konklusyon. Kaya pala siya na-stroke dahil pinarusahan siya ng Diyos. Oo. Kaya sabi ko, ay, nagkakamali ka dyan. Hindi naman marusa ang Diyos. Ngayon, tinanong ko siya uli, bago ka ma-stroke, ano ba ang buhay mo? Yung lifestyle mo. Sabi niya, barkada, inuman, alak, sigarilyo. Kumbaga yung nakikita mo sa sanlibutan, yun ang buhay talaga. O kaya naman pala ako, hindi yan Diyos ang may kasalanan niya. Ikaw naman pala mismo may kasalanan kasi nga, nag-droga ka, alak, sigarilyo. O yun ang nangyari sa'yo kako. Bandang uli, pati Diyos, pinagbibintangan mo kako. Kaya sabi ko, ilang taon ka nang stroke kako? Nung ilang taon na, tinanong ko siya, sabi niya 5. Isipin mo, 5 taon ka na kako, pero hanggang ngayon buhay ka pa. Ako po, 5 taon na po akong galit. 1990 po ako na-stroke. Lumaga naman, Pastor. Hindi ko walang tulog. Yung po tataganda ko po. Kung na ako ulo. Agpos ko ng ulo ko, ako yung man sa katawan ko. Dapat pag naligo kasi pa muna daw, hindi nabasa Sabi na ko pa. lang tatanda ko po. Kaya ako ngayon, pag naligo ko, babasay ko muna yung pa ako. Ako, gano'n na rin po ginagawa ko ngayon. Kaya hindi ko pa ako muna. No? Wala na eh. Tinamahan eh. Wala na. Huli na Pastor, no? Kung kailan,
nangyari na. Oo. Ang hindi dapat mangyari. Ngayon, Nangyari na. sinusunod niya yung payo na pa muna daw. Sana nun pa pala. Dahil po sa anong tanda yan, pastor, sa Manchego. Sabi sa anak, ano ba trabaho mo? Tupuro ako sa manggi ko. Galing pa po ako, nagluluto, nilinis. Araw po ako doon, ano ba sa kanya. Kasi nakala mo na, bago ka maglaba, uunahin ba sa iyong pangango, wag mo na ulo. Kasi, yan ang sa'yo anak ko, sa pasma. Ano ba siya? Tama yun. Yung pasma, hindi alam ng doktor yun. Hindi po sa saka, di po naniniwala doon, di ba? O, kasi hindi nila nakikita yung pasma. Hindi po naniniwala. Kaya lalo silang hindi naniniwala, hindi nga nila nakikita eh. Yung tanda ko sa sarili ko, pas bakit naman sa katawan ko, sa paa. Iba ako mga cellphone ko nun. Yung, tapos pag-gising ko, nasa plan na ako, para na pala ako sa ulo. Ano, pinakasaw ka? Opo, dito po. Ano yung pumutok pala sa iyo, ano? Gusto kong ugat sa ulo. Ano? Mura din na po ako sa Mary Johnston. Malang operasyon. Hindi pa ako sa CNAS. Doon po ako na-opera sa, doon po ako na confine. Ba't hindi ka na nakatayo? Ibig sabihin, hindi ka na nalakad. Ba't Tinigil po yung therapy ko. Ilang taon po ako therapy. Wala ko nangyari. ilang taon? Aling taon, therapy ako. Wala ko nangyari. Ah, Ang ginawa, therapy po, therapy. Yung na therapy, therapy. therapy pala. Ay, pinili po, ano session, magkano po yun pas, atong dahil sa araw. Eh, tatlong ng ano ako session. Oriented. Magkano, bahala, one up. Saan ka nagpapatherapy nun? Doon po ko sa Catedral Herbosa, sa bahay mismo po. Ah, Ang level po yun, pandemic. Na ano ako, therapy ako. Oo, bawal ang ano, no? Kasi Ako na rin pandemic po eh. sumuko nun, hindi ko po kaya, kasi masakit eh. Ganun Wala talaga po kasi. yung kuryente, kasi kuryente ka, nang malimay na lang po ano na, yung bulbs. Yung upuan ka sa hita, tapos na patong ka ng pahat sa ilalim, dalawang tsinelas. Ang sakit, hindi ko po kaya. Actually, mo, di ko putulog ko nag-therapy sa akin dahil ang sakit po, ang sakit ako. Ang sa akin na, Sana umiyak ako. malay mo naman kung tinis mo yun, baka ngayon. Ang sa akin, pas, ng therapy. Kung di ka siguro kaiyak, bibitawan kita, iwan kita. Sige po, iwan na po ako, iwan na po. Hindi ko po kaya nag-session, sakit eh. Ano sabi ng pamangkin mo? Dahil sabi nga, nag-add sa akin dahil ng pera nila. Ay, kasi hindi ko pa nag-nisi. Nisi pangalan po nun sa magkabakla. Pero yung pangalan, Melvin de la Cruz. Ay, kayo, hindi ko kaya nisi kasi ganyan. Matawad kung sayang pera mo sa akin. Hindi ako nagkasundo ko na ako. Yung simento pa pa, simento pa ako. Ano ba yun? Ano ba parang Sisimentohan daw yung pa. Oo, mo. Wag daw yung daming gagawin. Inilat ako, pastor, lilit pa ako. Daming, sakit ako, inilit pa, wala nang nangyari. Ako na ngayon, 5 taon, ikalati taon po ako na ano. Nag-therapy ako, tapos inilit pa ako, wala nang po nangyari. Alam nyo, sa totoo lang ang stroke. Tanungin yung doktor. Pag na-stroke ka, sasabihin ng doktor, lifetime na yung pag-inom mo ng gamot. Ibig sabihin, hindi ka nagagaling. Hindi lang nila sinasabi, hindi ka gagaling eh. Kasi kung gagaling ka, bakit lifetime magpag-inom ng gamot? Maintenance ko lang. Bawa, nag-maintenance ka. Wala na, sabi ng doktor, habang nabubuhay ka. Ibig sabihin, hindi ka gagaling. Kumbaga, piniprevent lang kasi, bawa, na-stroke ka ngayon. Inaalala niya, baka yung dumating na stroke na isa, baka malakas. Kaya, ang sinasabi ng doktor, kaya ka na umiinom ng gamot. Kasi baka bigla kang ma-stroke ulit, mas malakas pa. O, anong ibig sabihin? Mamamatay ka. Kaya yung iniinom na gamot, kaya tinatawag na maintenance, prevention lang po yun. Wala po talaga. Kasi kung gagaling ka, ang sabi nila, bakit lifetime ang maintenance? Tignan nyo po. Ay, pakilan niyo na po yan. Isa lang. Ako rin po yun na po, pero hindi pas no. Ako naman po, na-stroke ako. Ngayon, ano na ako ngayon? 6 years and 6 months. Stroke po ako. Nung una, naniwala ako sa doktor. Doktor yun, nag-aaral eh. Med lang po yan, o, joke talaga. Med po sa inyo. Hindi, yung stroke ko, wala siyang katulad. Stroke nose ang pangalan.
Hindi mo siya pwedeng i-categorize kung anong klase siyang stroke. Madaming stroke eh. Pero sa akin, naiiba. Stroke nose. Wala siyang category. Ibig sabihin, stroke siya. Pero hindi mo siya pwedeng sabihin, ay ganito yan, ganyan. Sa akin, wala pong naging problema. Kumpleto, walang problema ng aking katawan. Walang pumutok na dugo, walang pumutok na ugat, lahat. Wala ko sa utak na bara ng utak. Wala. Sinyak po nilang puso ko, sinyak nila ang puso o utak ko. Lahat po matino, walang damage. Wala rin bawal sa pagkain. Liban lang doon sa mahalat. Ang sabi ng doktor, huwag kang sa mahalat, umiwas ka. Pero wala siyang binawal kung anong pagkain. Walang bawal. Ibig sabihin, everybody welcome. 6 years and 8 months na ako. Sa August, 7 years. Pero sa tulong at biyaya ng Panginoon Diyos, Malakas. nakakapangaral pa po ako. So, okay, malakas po kayo. Okay lang yung kamay ko. Oh. Kaya nagagalaw ko, hindi nagagalaw. Ano nagagalaw pa? Kaya ganyan po, doon ko nakita ni sinabi ng doktor, habang buhay ka nang iinom ng gamot. Ay, ininto ko Mahigit na 2 taon na akong hindi uminom ng gamot. Tangalap po yung pa. Paglan. Lahat ng gamot. Tinigil niyo po. Pang umaga, tanghali, sa gabi, tinigil ko lahat yun. Ako mismo nagtigil sa sarili ko. Kasi ang tanong ko rito, anong ginagamot ko? Wala akong ginagamot to dahil wala akong sakit. Ayaw, iwan sa po kayo sa mahalat, no? Maalat lang ang bawal. Sa taba ng baboy. Wala, kumakain nga ako ng taba ng baboy eh. Kasi maganda rin po yung taba ng baboy sa katawan. Pamisan-misan. Huwag araw-arawin. Huwag araw-araw. Ba't sa akin pinabahay ng anak ko? Kaya dieta-dieta nga po nila ako. Yan taba ng baboy, malaking bagay yan. Ano pa? Labatiba yan. Doktor ang nagsabi niyan. Hindi po, ano yung masama? Sabi ko nga sa iyo, pag nagluto kami ng baboy, yung beef steak, yung baboy. Yung lahat ng taba. Oo, yung lahat ng baboy lang, kinakain yung taba. Kaya pakapas? Oo. Bakit? Yung taba po kasi, taba ng baboy yon. Pag kinain mo, matutunaw sa tiyan mo, hindi ka mahihirapan tumae. Dudulas yung tayo mo. Dahil doon sa taba ng baboy. Labatiba nga yun. Doktor nga nagsabi niyan. Cholesterol Akala, naman yung ano pa, cholesterol naman. hindi. Kaya nga ang bawal, huwag araw-araw. Pamisan-misan lang. Yun lang. Biyaya ng Diyos. Nakakapangaral ko ito. Nandiyan pumapasyal ako sa kanila. Linggo-linggo, pamangaral. Napunta tayo doon, wala na tayo sa pangangaral hindi ko na maalala kung ano yan. Naunahan niyo ang bino na. Kasi magulo eh. Ayun, tumatawa pa. Ako na kwento ah. Nawala pa nga, pang dog na pa. Balik tayo. Sabi ni Jesus, ang salita niya, life giver. Kaya yung salita ng Diyos nasa Biblia, yun ang ating tinatalakay, yun ang nagbibigay ng buhay ng habang buhay. Amen? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa Barangay 102, Sonny, District 1, Tondo, Manila, sa tahanan ni Sister Carmen. saka ni Dolores po. yan. Nene. God bless po sa inyo lahat. Babayo.